Nadatnan ni John ang ina na malalim ang iniisip habang nakaupo sa sala ng kanilang bahay. Tinawag niya ang ginang para mapukaw ang atensyon nito. Nandiyan ka na pala, iho. Akala ko mamaya ka pang gabi uuwi para sa hapunan. May kausap kasi ako dyan sa may brizo. Maaga namang natapos kaya dumiretso na lang ako dito. Ganun ba, iho? Bueno, gusto mo bang ipaganda mo na kita ng merienda? Namalengke si Nita kanina at nagpabili ako ng puto at kutsinta. Yung paborito mo. Teka nga lang. Hindi naman. Busog pa ako. Gusto ko munang makipagkwentuhan sa inyo. Bakit nga pala tila malalim ang iniisip nyo kanina? May problema ba kayo? Hindi naman talaga problema, iho. Tumawag kasi si Clarissa. Sinabi nitong wala na ang asawang si Pete. Nagisnan daw niyang wala na itong buhay kahapon ng umaga. Samantalang kausap ko pa sila nung isang araw. Masigla naman at hindi makalain na may iniindan sakit. Sila po ba yung kaibigan nyo na kinuha yung nag-iisa nilang anak para sa ibang bansa na manirahan? Sila nga, iho. Uling punta nila rito binatilyo ka pa lang. Nakakalungkot lang na hindi tayo makakapunta para damayan si Clarissa sa pagkawala ng asawa niya. Sa nakikita niyang kalungkutan ng mukha ng ina, masasabi niyang labis itong naapektuhan. Tumabi siya rito at niyakap para kahit papaano ay maibsan ang nararamdaman nito. Nang tumitig sa kanya ang ina, naramdaman niya na mayroon pang nais itong sabihin sa kanya. May iba pa po bang gumugulo sa inyo? Kasi iho, meron daw kasing ibinilin si Pete kay Clarissa na sabihin sa akin oras na mawala na ito sa mundo. Pero sa atin daw ang desisyon kung ano ang gagawin. Ano naman po yun? May lupa raw na nabili ang ama mo sa San Vicente sa isang sityo. Bilin raw ng iyong ama na ipapaalam lamang sa atin sa tamang panahon. Dagdag pa ni Clarissa, sa tingin daw ng kanyang asawa, ang kamatayan nito ang tamang panahon para ipaalam sa atin ang tungkol sa lupang binili ng iyong ama. Napaisip rin si Dion kung bakit kailangang itago yun ng ama sa kanila. Anong meron sa lupa na yon sa San Vicente? Muling binasag ni Daisy ang namamayaning katahimikan sa pagitan nila. Simula nang magsama kami ng iyong ama, ay wala kaming inilihim sa isa't isa. Naging tapat ako sa kanya buong buhay ko. Akala ko ganon din siya sa akin. Ngunit nagkamali pala ako. Nahimigan ni John ang tila pagkadismaya sa tono ng ina dahil sa paglilihim ng ama. Baka naman po may dahilan lang si Papa kaya inilihim yun sa atin. Ngayon pa ba ninyo pagdududahan ng katapatan ng Papa sa inyo? Hindi naman sa ganon, iho. Kaya lamang hindi mo maalis sa akin na magtaka at magduda kung bakit hindi yun ipinaalam sa atin nung nabubuhay pa siya. Ano bang meron sa lupa na yon para itago sa atin ng Papa mo? Napagtanto ni John na tama ang kanyang ina. Parang nabuhay tuloy ang kuryosidad sa kanya na halukayin ng katotohanan. Makalipas ang ilang araw simula nang malaman nila ang tungkol sa lupa na binili ng ama, isang package ang natanggap ng ina na naglalaman ng ilang dokumento. Kasama ng titulo ng lupa sa San Vicente. Galing ang package kay Pete. Mukhang bago ito mamatay ay naipadala na yon. Ano ang desisyon mo, iho? Pupuntahan mo ba ang lupa sa San Vicente? Pwede ko naman hong isingit ang pagpunta ron para makita ang sinasabing lupa na binili ng Papa sa lugar na yon. Paano ang trabaho mo? Pwede ko namang ibilin sa foreman ko yung trabaho Papagkakatiwalaan ko naman si Rocky. Pwede naman niya akong tawagan kapag may problema sa site. At saka, ilang araw lang naman ako mawawala
Ay, sige. Ikaw ang bahala, iho. Kailan mo babalak pumunta sa San Vicente? Siguro sa makalawa na po. Araw yon ng Sabado. Maaga pa lang ay naganda na si John sa pag-alis papuntang San Vicente. Kahapon pa siya nag-iwan ng pasahod sa mga tao sa site at nagbili na lang kay Rocky na tawagan siya sa oras na magkaroon ng problema. Madilim-dilim pa na makasakay siya sa bus. Sabi ng konduktor kanina nang makausap niya ay aabutin daw ng 8 oras ang biyahe. Kaya minabuti niyang umidlip muna. Hindi alam ni John kung gaano siya katagal nakaidlip. Naramdaman na lang niya ang pangangalay ng kanyang batok. Hinimasimas pa niya yun hanggang makaramdam ng ginhawa. Naging kainip-inip ang biyahe niya. Tumanaw na lamang siya sa labas ng bintana. Nang sa wakas ay dumating na sila sa terminal, doon lang nakahinga ng maluwag si John. Dahil nasa hulihang upuan siyang pumwesto, kahuli-hulihan na siyang bumaba. Ayon sa taong napagtanungan niya mula roon ay maaari na siyang sumakay ng tricycle papunta sa lugar na kanyang pupuntahan. Madali naman niyang natunto ng paradahan ng tricycle. Ipinakita lang niya ang address sa driver. Halos kalahating oras rin ang biyahe sa malubak at mabatong daan bago nakarating. May ilang minuto na rin siyang nakatayo sa harap ng isang bakanting lote na napapaligiran ng barbed wire na kinakalawang na sa tagal ng panahon. May karatula ring nakapaskil na halos hindi na mabasa dahil may ilang bahagi nito ang nabura na. Sino ka, Ginoo? May kailangan ka ba sa lote na yan? Biglang napalingon si John sa matandang lalaki na biglang nagsalita sa kanyang likuran. Nanunuri ang tingin nito sa kanya. Magandang araw po, Tatang. Ayon po kasi sa hawak kong impormasyon, ito po yung lupa na nabili ng tatay ko. May ilang taon na rin po ang nakakalipas. Naging balisa naman ang anyo ng matandang lalaki habang nakatingin sa kanya. Hindi man lang nito sinulyapan ang hawak na papel ni John na ipinakita sa kanya. Si Reynaldo Tubas ba ang iyong ama? Opo, siya nga po. Kilala niyo po ba ng personal ang ama ko? Oo, iho. Matagal rin siyang tumira sa akin nung binata pa siya. Kumusta na pala siya? Bakit hindi mo siya kasama? May 5 taon na po siyang namayapa. Lumarawan naman sa mukha ng matandang lalaki ang pagkagulat sa narinig na balita. At pagkatapos ay biglang bumalatay ang kalungkutan. Papasensya ka na, iho. Hindi ko alam na namayapa na pala siya. Simula nang umalis siya rito hindi na kami nagkita pa. Wala na rin akong naging balita pa kung anong nangyari sa kanya. Kaano-ano niyo po ba yung tatay ko? Wala po kasi kaming alam na may kamag-anak pa siya Hindi kami magkadugo ni Ray. Ako lang ang kumupkop sa kanya nang binatilyo pa lang siya. Ako na ang tumayo niyang ama-amahan noon. Sa tingin ko hindi nagkwento sa inyo si Reynaldo sa naging buhay niya rito. Ganon talaga siya. Masyadong malihim. At palagay ko wala ka pang matutuluyan. Kung ayos lang sa'yo iaalok ko ang bahay ko para may matuluyan ka. Nahihiyang ngumiti si John rito. Hindi na rin naman niya tinanggihan ang alok nito dahil kailangan niya talaga ng matutuluyan sa ilang araw na pamamalagi niya sa sityo. Sa isang katamtaman na laki ng bahay nakatira si Mang Teodoro. Pagpasok pa lang ay kapansin-pansin na ang iba't ibang santong nakadisplay sa altar at maging sa mga eskaparate. Kahit saan pumaling ang kanyang ulo ay puro santo at krus ang kanyang nakikita. Sino po ang kasama niyo dito, Mang Teodoro? Ang apo ko sa pamangkin na si Ricky ang kasakasama ko rito.
Simula nang maulila siya ako na ang kumupkop sa kanya. Pagkatapos siyang muestrahan na maupo ay lumapit naman si Mang Teodoro sa may altar at sinindihan ang mga kandilang naroon. Maya-maya pa ay may pumasok na binatilyo na edad 18 sa tansya niya. Gulat ang rumihistro sa mukha nito nang makita siyang nakaupo sa sala. Ricky, nandiyan ka na pala. Siya nga pala si Dion. Dito muna siya pansamantalang titira sa atin. Kumusta po, kuya? Ngumiti pa sa kanya ang binatilyo. Si John naman ay tumayo at inilahad pa ang kamay. Alanganin naman yung tanggapin ng binatilyo na hindi sanay sa ganoong pagbati. Ang akalain ni John na mahiyain at tahimik na si Ricky ay madaldal rin pala. Sana naman magtagal ka dito sa amin. Para kahit papano makakita naman ako ng bagong mukha rito sa amin. Bakit? Wala ka bang kaibigan rito? Meron naman, kaso hanggat maaari pinapaiwas ako ng lolo sa mga tao rito Hindi na kasi namin alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Nangunot naman ng noo ni John at nabuhay ang kuryosidad sa kanya. Ha? Bakit naman? May bumabalot na lagim sa lugar namin. Napatitig ng husto si John sa binata. Mahina lang pagkakabigkas nito sa mga salitang yon na parang sa kanya lang ipinaririnig. Hindi agad makaapuhap ng sasabihin si John. Bigla kasing bumigat ang kanyang pakiramdam sa hindi malamang dahilan. Hanggang lumitaw muli si Mang Teodoro. Nagdududang tinitigan nito ang apo. Ay, ikaw Ricky, sa uli-uli huwag kang mangunguna sa usapan na hindi mo naman talaga alam ha. Ang lolo talaga. Wala pa naman akong sinasabi kay Kuya Jun maliban sa binabalot ng lagimang sityo natin. Ano po ba yung ibig sabihin na binabalot ng lagimang lugar na ito? Kung magtatagal ka pa rito malalaman mo rin. Kaya mabuti pa kumain na muna tayo. Nauna nang tumayo si Ricky at nagtungo sa may kusina. Si John naman ay sakalang tumayo sa kinauupuan nang lingunin siya ng matandang lalaki. Dahil pagod sa biyahe ay hindi kagad nakakain si John kahit masarap ang ulam na nakahain. Laman din ng isip niya ang sinabi ni Ricky kanina. Mukhang tamilmil ka iho sa pagkain. Isang tabi mo muna ang bumabagabag sa iyo kung pwede. Pasensya na po hindi ko po lang po maiwasan At saka gusto ko na rin maiayos yung tungkol sa lupa para makauwi na ako kagad. May trabaho pa kasi ako naghihintay sa akin sa Maynila Mamaya kuya, ililibot kita sa sityo namin. Okay pa namang gumala kapag araw Huwag lang sa gabi Sabat naman ni Ricky na ikinangiti niya. Isa kasi yun sa kanyang plano, ang ikutin na rin ang lupang pagmamay-ari ng ama. Matapos ang tanghalian ay nagpahinga lang sandali at agad na ring nagyaya si Ricky. Pinayagan naman sila ng matandang lalaki basta wag lang daw sila lalayo at lalong wag magpapagabi. Saan mo gustong pumunta kuya? Gusto ko sanang puntahan yung lupang pagmamay-ari ng tatay ko rito. Alam mo ba kung saan banda yun? Tumango naman si John at nagpatiuna na sa paglalakad hanggang marating nila ang lupa na napapaligiran ng bakod. Ito pala yung lupa ng tatay mo? Alam mo bang mahigpit akong pinagbabawalan ng lolo na pumasok dyan dahil wala daw ang may-ari? Ngayon na nandito ka na, meron na akong permiso para makapasok sa loob. Di sabay nating libutin sa unang pagkakataon yung lupa ng tatay ko. Kita ang excitement sa mukha ni Ricky nang sabihin ni John yon. Dahil sa kinakalawang na ang kadena at kandado, ay madali na rin nilang nabuksan yon sa pamamagitan ng pagpukpok sa kandado ng malaking bato. Dinig pa nila ang paglangit-ngit ng kinakalawang na ring gate nang itulak nila yon. Unang napansin ni John ang napakaraming puno ng mangga na ang ilan ay hitik sa bunga. Malinis rin ang lupa na kanilang nilalakaran na parabang may regular nang nag-aawan doon.
May caretaker kayang nangangalaga rito? Ang linis kasi ng paligid oh. Ha? Oo, wala po. Sa pagkakaalam ko walang taga rito ang merong lakas ng loob na pasukin ng lupa ng tatay nyo. Marami kasing kababalagan ng nangyayari dito At marami na rin ang nagpapatotoo. Ano? Anong klaseng kababalagan naman? Tuwing kasing papalubog pa lang ang araw, may naririnig daw sila na parang mga nagdarasal ng sabay-sabay. Tapos, ang ilan na napapadaan sa lugar na to, may nakikita raw silang mga tila nagpuprosesyon na may mga hawak na sulo. Mahaba at kulay itim raw yung kanilang suot. Minsan naman daw, nakikita nilang parang tinutupok ng apoy yung buong lugar na ito. Pero kinabukasan naman, normal lang naman yung tanawin rito. Wala namang sunog. Pasensya ka na Ricky Hindi naman sa hindi kita pinaniniwalaan. Kaya lang, yung mga bagay na sinasabi mo parang katalang ng mapaglaro nilang isipan Hindi naman nagkomento si Ricky dahil napukaw na ang atensyon nito sa mga bunga ng mangga na abot kamay lang nila. Pwede kaya akong pumitas? Kahit ilang piraso lang? Oo naman Kumuha ka lang kahit ilang piraso pa gusto mo. Tuwang-tuwa nga na namitas ang binata. Lumipat pa ito sa isang puno na hitik rin sa bunga. Bago umalis ay 4 na tangkay ng mangga ang bitbit nito na manibalang na lahat. Pamimigay rin ako sa mga kapitbahay. Mahilig ka rin ba sa mangga, kuya? Hinog na mangga lang yung kinakain ko Pero pwede kong subukan kung makakain ko yan. Sana hindi masyado maasim. Hindi na rin sila nagtagal pa sa lugar na iyon dahil 1 oras na lang ay mag-aalas-6 na. Habang palabas nga sila ng gate, ay napaling bigla ang paningin ni John sa may kanan niya. Para kasing may nakita siyang aninong dumaan. Oh, bakit kuya? Ha? Wala. Baka guni-guni ko lang. Tara, baka hinihintay na tayo ng lolo mo. Bago tuluyang makalabas ng gate, tila may dumaan pang malamig na hangin sa likuran ni John. Hindi na lang niya yung binigyan ng pansin. Malayo pa lang sila ay nakaabang na sa may pintuan ng bahay si Mang Teodoro. Lo, tingnan mo Ang dami naming napitas sa may manggaan. Lupa pala yun ng tatay ni Kuya John. Inikot lang po namin yung lupa. Hindi naman po kami nagtagal ron. Mabuti pa pumasok na kayo dito sa loob ng bahay. Mas maigi na narito na tayo sa loob bago gumabi. Napansin agad ni John na amoy kandila ang loob ng bahay. Nang napasulyap siya sa altar ay nakasindi lahat ng kandilang naroon. Sa kanyang pagtataka ay isa-isa yung namatay na parabang hinipa ng hangin. Samantalang sarado na ang lahat ng mga bintana. Alam na nila ang pagdating mo rito sa San Vicente. Po? Sino pong sila? Hindi tumugon si Mang Teodoro. Bagkos lumapit ito sa may altar at sinindahan muli ang mga kandila. Inulit naman ni John ang tanong rito. Sino po yung tinutukoy niyo, Mang Teodoro? Isang malaking pagkakamali na nagpunta ka pa rito sa San Vicente. Inuungkat mo lang ang matagal nang nakabaon sa limot. Bakit po? May kinalaman po ba sa lupa ng aking ama? Ano po bang meron sa lupang yun? Anong misteryo ang bumabalot sa sityo na ito? Nang humarap sa kanya si Mang Teodoro, kita ang sindak na nakalarawan sa buong mukha nito. Nagbigay naman yon ng mabigat na pakiramdam sa kanya. Kaya desidido siyang alamin sa sandaling yon ang katotohanan. Habang nakatingin sa altar, tila nagbalik naman sa nakaraan si Mang Teodoro. Hindi naging maganda ang buhay ng ama mo simula nang ipinanganak siya. Kung kani-kanino siyang kamag-anak napunta hanggang sa tumira siya sa matandang tiyuhin na taga rito. Yun ang unang beses kong nakita ang ama mo. Tahimik at mabait na bata. Hindi rin matatawaran ng sipag nito sa pag-aaral at sa mga gawaing bahay. 16 anyo siya noon nang mamatay ang kanyang tiyuhin. Naawa ko't naisipan na kupkupin na lamang siya.
Ngunit sa paglipas ng mga taon ay nagbago ang ama mo. Lalo na nang makilala niya ang isang grupo ng kulto sa lugar na ito. Hindi ko pa rin po maintindihan kung ano yung kinalaman nun sa lupa na nabili niya rito. Ang sinamahan ng tatay mo na kulto ay sumasamba sa hari ng kadiliman. Diablo ang kanilang Diyos. Nang sumali siya sa kulto na yon, ibinenta na rin niya ang kanyang kaluluwa. Sindak kang naramdaman ni John sa halaman. Hindi yon ang inaasahan niyang malalaman sa ama na malaki ang ibinigay niyang respeto noong nabubuhay pa. Bigla rin siyang may naalala na sabi ng kanyang ina. Yun ang marahil na dahilan kung bakit kahit kailan hindi pumapasok ng simbahan yung tatay ko. Ang yaman ninyo ay hindi biyaya mula sa taas, kundi sa Diablo. Mahina lang ang pagkakalahad na yon ni Mang Teodoro, ngunit para yung kidlat sa pandinig ni John. Muling nagpatuloy matandang lalaki. Ilang beses ko siyang pinayuhan na lumayo sa kultong kanyang sinamahan. Ngunit matigas ang ulo ng ama mo. Hindi na nga niya ako pinakikinggan. Nanghikayat pa siya ng mga taga rito. Isang araw, binalita niya sa akin ang pagkakabili niya ng lupaing yon. Dahil lumayo na ang loob ko sa kanya, hindi na ako nagtanong pa kung saan siya kumuha ng perang pinambili niya sa lupang yon. Walang araw na hindi ko pinagdarasal ang ama mo na sana magising na siya sa kanyang kahibangan. Kailan niya po nakilala yung nanay ko? Ay, siguro dininig rin ng matagal ko ng panalangin. Isang araw na galing sa bayan ng tatay mo para manghikayat pa ng ibang kasapi. Noon niya nakilala ang nanay mo. Simula noon ay nagbago na siya. Lagi na rin niya akong dinadalaw. Humihingi ng payo. Ano daw ang dapat niyang gawin? Doon nagsimulang talikuran ng iyong ama ang kultong kanyang kinabibilangan. Ngunit napansin ng ama mo na kahit wala na siya sa grupong yon, ay hindi na maibabalik ang dating siya. Hindi na niyan magawang pumasok sa simbahan. Pakiramdam niya ay tinutupok siya ng apoy. Hindi na rin niya magawang humawak ng mga sagradong bagay. Nang kumprontahin niya ang dating kinabibilangan niyang kulto, doon niya napagtanto na kahit wala na siya sa samahan, ay mananatiling nakapirma na ang kanyang dugo sa demonyo. Ano po yung mangyayari sa akin dito? Dapat po ba na hindi na ako nagpunta rito? Hindi ko alam, iho. Maaring tadhana na rin ang nagdala sa iyo sa lugar na ito para putulin ang koneksyon ng iyong ama sa Diablo. Napatitig na lang si John sa matandang lalaki. Parang gusto niyang pagsisihan ng pagpunta roon. Nang gabing yon, kahit pagod sa biyahe ay naging mailap pa rin ang antok kay John. Labis kasi siyang binabagabag ng kanyang natuklasan tungkol sa kanyang ama. Nang sa wakas ay makatulog siya, ay dinalo naman siya ng masamang panaginip. Nasa lupa daw siya ng kanyang ama at walang tigil sa paglalakad nang biglang bumuka ang lupang kinatatayuan niya. Kahit saan daw siya magtungo ay lumulubog ang lupang tinatapakan niya. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng halakhak na tila nagmumula sa malalim na hukay. Nang lingunin niya ang mga lupang nahati ay may lumabas doon na naglalagablab na apoy hanggang gumapang yun patungo sa kanya habang sumisigaw siya. Gising! Gising, iho! Gumising ka! Malakas na niyugyug na matandang lalaki ang balikat ni John. Tagaktak ng pawis ang noo nito at umuungol na tila nahihirapan. Sa panaginip naman ni John ay mabilis ang pagbulusok niya sa tila apoy na kumunoy. Naghahanap siya ng makakapitan nang biglang may mahagip ang kanyang kamay. Doon na siya nagising na pawisan at habol ang paghinga.
Mang Teodoro, anong nangyari? Nasaan ako? Yung apoy! Maraming apoy! Huminahon ka, iho. Nananaginip ka lang. Hindi yun totoo. Siyang pagpasok naman ni Ricky na may dalang isang basong tubig. Agad yung iniabot kay John. Mabilis niyang nilagok yon. Pakiramdam niya tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Salamat po ah. Parang totoo yung panaginip ko. Akala ko tuluyan na akong lalamunin ng apoy eh. Hanggat naririto ka, ay hindi ka matatahimik. Ngunit hindi rin tayo nakakasiguro kung hindi ka nagagambalain kung sakaling aalis ka rito. Ano po ang gagawin natin? Tumiim lang ang anyo ni Mang Teodoro habang nakatingin sa kanya. Dahil sa masamang panaginip ay hindi na muling natulog si John. Hinintay na lamang niya na mag-umaga. Hinayaan rin niya na bukas ang ilaw sa silid na yon. Pakiwari niya kasi kung madilim ang paligid ay parang may hihila sa kanyang mga binti papunta sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ni John. Naabutan niyang nasa kusina si Mang Teodoro. Naghahanda ito ng kape para sa kanya. Ito. Higupin mo muna yan para mainitan ang sikmura mo. Salamat po. Si Ricky po, nasaan? Nasa silid pa niya. Mamaya pa ang gising ng batang yon. Sandaling namayani ang katahimikan. Napasulyap si John sa mga mangga na kanilang kinuha kahapon. Berde nang kinuha nila yun ngunit ngayon ay bulok na ang lahat. Oh, ano po yung nangyari sa mga mangga? Yan ang tunay na bunga niyan. Nalinlang lang kayo kahapon. Hindi tumugon si John. Nanatili lang siyang nakatitig sa mga bunga ng mangga na ngayon ay nilalabasan ng mga buhay na uod. Kinilabutan siya sa nakita. Lumabas muna si John upang makasagap ng sariwang hangin. Ngunit biglang dumilim ang langit na parabang anumang sandali ay bubuhos ang malakas na ulan. Pumasok na lang muli siya sa loob ng bahay. Pagtila ng ulan puntahan natin si Rudy, ang kaibigan at kasamahan dati sa kulto ng iyong ama. Sige po. Ganda po siguro kung lilisanin ko na lang yung lugar na ito sa lalong madaling panahon. Huwag mong talikuran ng problema. Gaano man ito kabigat. Madali ang tumakas ngunit hindi mo matatakasan ng bangungot. Habang buhay ka nitong susundan. Nang tumila nga ang ulan ay naghanda na sila. Gusto sanang sumama ni Ricky ngunit mariing tinutulan niyo ni Mang Teodoro. Mas ligtas kapag nandito ka lang. Huwag kang lalabas ng bahay hanggat hindi kami dumarating, ha? Sige po, Lo. Sige po, mag-iingat kayo ni Kuya John, ha? Bit-bit ang mga mangga ay lumakad na ang dalawa. Pinuntahan nila ang isang maliit na kubo na may kalayuan din. Bago pa sila kumatok ay bumukas na ang pinto nun na yari sa kawayan. Bumungad ang lalaki na hindi nalalayo ang edad sa kanyang ama. Tila inaasahan na nito ang kanilang pagdating. Matagal nang nabuwag ang kultong sinalihan namin ng iyong ama. Ang kababalagang nangyayari sa lugar na ito ay mga kaluluwa ng mga namayapang miyembro nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung ano ba talaga ang nangyari noon. Dahil sa matinding hirap na naranasan ni Reynaldo noon, madali siyang nahikayat na sumali noon sa kulto. Halos sabay lang kami noong sumali. Isang araw, sinabi sa amin na matatamasa lamang namin ang ginhawang inaasam namin. Kung buong puso namin iaalay ang katapatan namin sa aming sinasamba na si Apo Banwa. Matagal din bago ako nagising sa maling paniniwala. Pero sa tulong ng aking mga magulang noon ay nagawa kong makali sa samahang yon. Ganon din si Reynaldo na makilala niya ang naging asawa niya. Paano po nabuwag yung kulto na sinamahan niyo? Ang akala ng ilang sumapi ay kapayapaan at kaginhawaan ang kanilang matatamasa sa pagsali sa kulto. Ngunit
mas naging mahirap ang kanilang buhay. Marami ang tumiwalag at nagbalik loob. Ang natitirang kasapi inakala ng kanilang pamilya na pumunta ng bundok, ngunit tanging kami lang ang nakakaalam ng totoong nangyari ng araw na yon. Ano po ang katotohanan? Ang natitirang miyembro ay sabay-sabay na kinitil ang buhay sa lupang binili ng ama mo. Doon namin sila inilibing sa takot na madawit kami. Kulang ang salitang sindak para mailarawan ang nararamdaman ni John na mga oras na yon. Naramdaman niya ang panlalamig ng katawan, kasabay ng panginginig. Nang sulyapan niya si Mang Teodoro ay tahimik lamang itong nakatungo. Muli namang nagpatuloy si Mang Rudy. Ang gumawa ng kababalaghan sa buong sityo ay mga kaluluwa nilang hindi matahimik. Malanatili na lamang silang naririto sa lupa para gambalain ang mga buhay. Minsan ko na rin silang nakita na naglalakad papunta sa lupa ng iyong ama. Dala mga sulo at binibigas ang dasal na itinuro sa amin ni Apo noon. Pero baka po kailangang mabindisyon na ng lupa na yon at pabigyan sila ng maayos na libing. Sang-ayon ako. Kailangan lahat ng posible gawin natin para sa ikatatahimik ng kanilang kaluluwa. Ngunit malalaman ng mga tao nangyari sa ibang miyembro. Nangako kami ni Pete kay Reynaldo na walang makakalam ng lihim na yon. Si Mang Pete? Kilala niyo siya? Oo. Isa siya sa hinikayat noon ni Reynaldo. Siya rin ang naging tulay para makilala ng ama mo ang iyong ina. Siguro alam mo na ang sumunod na pangyayari. Kahit papaano ay nagiging malinaw na rin ang lahat sa kanya. Isa-isa na ring nabibigyan ng sagot ang lahat ng mga katanungan sa nakalipas na mga taon. Kasama ba yung leader niyo sa kinitilang buhay noon? Sa tingin ko, kasama siya sa mga inilibing namin. Hindi lang namin alam kung sino sa kanila. Ni isa sa miyembro walang nakababatid sa totoong itsura nito. Marami pang katanungan si John na hindi nasagot. Pero hindi na rin sila umaasa na mabibigyan pa iyon ng kasagutan. Lalo't wala na ang taong makapagbibigay sa kanya ng solidong sagot. Ang kanyang ama. Kinabukasan ay kumuha sila ng mga manghuhukay sa lupang sinasabing pinaglibingan sa mga natirang kasapi na kinitilang sariling buhay. Nang mahukay ang mga buto ay hindi na napigilan ng ibang pamilya na maiyak. Maririnig sa buong paligid ang panaghoy ng mga ito. Ang ilan ay hindi matanggap na yung pala ang sinapit ng kapamilya nila na inakala na umakyat ng bundok kasama ng leader ng mga ito. Nagpatawag din ng pari at nag-alay ng dasal para sa mga butong natagpuan. Doon na rin inilibing ang mga labing nakuha sa permiso na rin ni John. Sa wakas, wala na magmumulto tuwing gabi. Oo. Nakita mo rin ba silang naglalakad habang may dalang sulo? Naku, mga ilang beses na rin, no? Hindi lang ako, marami rito. Lagi ang direksyon nila papunta dun sa manggaan. Dun, sa lupa nyo. Yung pala yung dahilan. Dun sila namatay at inilibing. Simula ngayon wala nang gagambala sa buong sityo. Maaari ka nang maglakad na walang kinatatakutan. Tapos na ang lagim na bumabalot rito. Habang nag-uusap ang dalawa, ay tahimik lang na nagmamasid sa kanila si Mang Teodoro. Bago umalis ng sityo ay muling kinausap ni John si Rudy. Nais rin niya kasing magpasalamat rito. Naabutan niyang kinakarga ng isang jeep ang mga gamit nito. Oh, Mang Rudy, aalis na po kayo rito sa sityo? Lilipat na ako sa kabilang bayan, sa bahay ng anak ko. Hindi na kasi ako maaaring magtagal pa rito Lalo't alam na ng mga taga rito yung nangyari. Baka kasi ako yung mapag-initan nila dahil sa paglilihim ko. Minsan nga naiisip ko na swerte pa rin ang ama mo at si Pete dahil hindi na nila hinarap yung kalit ng mga tao. Hindi katulad ko na habang nabubuhay dadalhin ko sa aking konsyensya yung pangyayari rito. Sige po.
hangad ko po yung katahimikan nyo saan man kayo magpunta. At saka, salamat po dahil sa inyo naliwanagan yung nangyari noon. Kahit papaano matatahimik na rin yung mga kaluluwa nila. Lumingon si Mang Rudy sa anak at sumenyas. Tapos na kasing ikarga ang ilang gamit sa jeep at ito na lang ang hinihintay. Siya nga pala. Nasabi ko sa iyo na wala pang nakakalam sa tunay na itsura ng lider ng kulto na sinapian namin noon. Ang tanging palatandaan na lang namin sa kanya ay ang baliktad na krus sa kanyang batok. Tanging ama mo lang ang may sabi nun sa amin ni Pete. Bago tuluyang sumakay ng jeep, ay tinapik pa siya nito sa balikat at sinabihang mag-ingat. Hindi umalis si John sa kanyang kinatatayuan hanggat hindi nawawala sa kanyang paningin ang jeep. Naglibot-libot pa si John sa buong sityo bago umuwi sa bahay ni Mang Chidoro. Magtatakip silim na ng mga oras na yon, ngunit hindi man lang siya nagmamadali sa pag-uwi. Marahil dahil panatag na siya na walang masamang mangyayari sa kanya. Nang mapadaan si John sa tapat ng lupa ng kanyang ama, ay sandali muna siyang tumigil roon. Ngunit ganun na lang ang pagkasindak niya nang mamataan ng isang grupo na parang nagpuposisyon na may dalang mga sulo. Sa labis na takot ay napakaripas na lang siya ng takbo pauwi sa bahay ni Mang Chidoro. Sigurado ko sa nakita ko. Hindi lang ako basta namamalikmata lang. Kung gayon hindi pa rin sila matahimik. Ano pa ba ang kailangan nila? Baka po hindi pa nila matanggap yung kanilang pagkawala. Matagal din po bago natuklasan ang nangyari sa kanila. Baka po kailangan po ulit natin ng pari para maalayan natin sila ng panibagong dasal. Parang alam ko na kung bakit hindi pa sila matahimik. Siguro'y yun ang kailangan nila. Ho? Ano po ang ibig niyo sabihin? Imbis na sumagot, malungkot lamang siyang tinitigan ni Mang Chidoro at saka tumalikod. Naiwan naman silang nagkatinginan ni Ricky. Kuya, sa tingin mo dahil kaya sa paraan ng pagkasawi nila kaya hindi matahimik yung kanilang kaluluwa? Marahil nga. Dahil sa sila mismo ang kumitil sa sarili nilang buhay. Siguro bukas na bukas din pupuntahan ko si Padre Orly para makapag-ali muli ng dasal sa puntod nila. Habang natutulog ay nagising si John sa mahinang tapik sa kanyang balikat. Naalimpungatan siyang nakatungo sa kanya si Ricky. Baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Oh, bakit Ricky? Si Lolo kasi pupuntang manggaan. Napabalikwas ng bangon si John. Tuluyan na ring nilipad ang natitirang antok. Ano? Bakit siya pupunta doon ng 10 oras ng gabi? Hindi ko po alam, kuya. Sundan natin siya. Baka kung ano yung mangyari sa kanya. Agad nagbihis si John at dala ang flashlight na mabilis na nilang tinugpa ang daan patungo sa lupang pag-aari ng kanyang ama. Pagdating sa lugar ay naabutan nilang maraming sinding kandila sa paligid ng puntod. Nakaupo sa gitna noon ng matandang lalaki na bumibigkas pa nang hindi maunawa ang dasal. Lolo, sumama na po kayo pauwi. Tara na! Mang Chidoro, ano po bang ginagawa nyo rito? Umuwi na po tayo. Maaari naman nyo pong ipagpabukas ang ginagawa nyo. Umuwi na kayo. Pabayaan nyo na ako sa ginagawa ko. Sige na, umalis na kayo! Pagtataboy nito sa kanila na hindi man lang lumilingon. Lolo, umuwi na po tayo. Baka mamaya may magpakita pa sa atin dito. Hindi na muling tumugon si Mang Chidoro. Humakbang palapit rito si John ngunit biglang umihip ang malakas na hangin. Para yung ipo-ipo na umiikot sa kanila. Dahil sa lakas ng hangin ay nagtumbahan ang mga kandilang nakasindi. Agad na kumalat ang apoy sa mga tuyong dahon sa paligid. Agad namang nahila palayo ni John ang matandang lalaki na walang katinag-tinag sa kinauupuan nito. At saka pilit na inapula ang apoy, ngunit mabilis na yung kumala. Umalis na po tayo rito! Lumalaki ng apoy!
Ngunit sa kanilang pagkasindak, biglang bumuka ang lupa at lalong nagningas ang apoy sa paligid. Mabilis na napalibutan sila ng apoy. Anong gagawin natin, kuya? Para tayong inaharang ng apoy. Kahit saan tayo pumunta, biglang lumalakas ang apoy, oh. Masusulong na tayo ng buhay. Wala na tayong pagpipilian. Kailangan nating sungin ng nagagalit apoy. Ramdam na nila sa kanilang mga balat ang matinding init. Kumakapal na rin ang usok sa buong paligid. Mahapdi na rin ang mga mata nila. Isang nakakakilabot namang halakhak ang biglang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Para yung nanggagaling sa ilalim ng lupa. Biglang naalala ni John ang panaginip. Hindi maaari. Ganito yung panaginip ko eh. Kanino? Yung nakakatakot na boses na yun. Kanino yun? Iligtas niyo na mga sarili niyo. Patawarin niyo ako sa paglilihim ko. Matatapos lang ang lahat ng ito kapag wala na ako. Naguguluhan namang napatitig rito si John. Si Ricky naman ay dahil sa kakapusan ng hangin ay napauklo na lang ito sa lupa. Ano po ang ibig niyo sabihin? Meron pa po ba akong kailangang malaman? Tinalikuran na siya ng matandang lalaki at naglakad yun sa nahati na lupa na nilalabasan ng apoy. May kumislap rin sa batok nito. Ang baliktad na krus. Ha? Siya yung leader ng kulto! Mang Teodoro! Gawin yan! Bumalik po kayo rito! Parang walang narinig ang matanda. Tuloy-tuloy lang ito sa pagakbang. Humarap muna yun sa kanila na nagngingilid ang mga luha sa mga mata. Saka humakbang paatras papuntang kamatayan nito. Humalo na ang mga sigaw ni John sa halakhak ng kung sino mang nilalang na yon nang makitang nagpatihulog si Mang Teodoro. Pagtapos ay lalong lumakas ang apoy. Nang may masmasan, ay isinantabi muna ni John ang nararamdaman. Mabilis na niyang binuhat sa kanyang balikat ang nawalan ng malay na binatilyo at sinuong ang nagngangalit na apoy. Hindi na inalintana ang pagdaiti ng labi ng apoy sa kanyang balat at pagkasunog ng buhok. Itinupina ni John ang sulat na galing kay Mang Teodoro. Malinaw na sa kanya ang lahat. Ito ang leader ng kulto. Isang kasapi ang nagkumbinsi sa kanyang ama na sumapi rito nang hindi nakikilala ang leader. Nang malaman niyo ni Mang Teodoro ay pilit nitong kinukumbinsi ang ama na umalis sa samahan. Ngunit nakipagkasundo na ito sa pamamagitan ng patak ng sariling dugo. Nang araw na kinitil ng ibang miyembro ang kanilang buhay ay wala roon ang leader. Kay Rudy lamang din nalaman ni Mang Teodoro ang ginawa ng tatlo na paglilibing sa mga katawan. Marahil ginawa yun ng kanyang ama para protektahan na rin ang tinuturing na ring ama na si Mang Teodoro. Aalis na ba tayo, kuya? Oo, Ricky. Pero may dadaanan muna tayo. Nasa tapat sila ng lupang minana sa ama. Wala nang natira na kahit isang puno roon. Natupok lahat ng apoy ng gabing yun. Naging palaisipan pa rin sa mga taga roon kung ano ang nangyari ngunit mas pinili na lamang nilang itikom ang bibig. Ano, Ricky? Handa ka na bang iwan ang lugar na ito? Siyempre, nalulungkot. Pero alam ko, ito ang gusto ni Lolo. Huwag ka mag-alala. Ituturing kitang kapatid. At tsak na matutuwa rin ng mama sa pagdating mo sa bahay namin. Naku, salamat po kuya. At hindi niyo ako pababayaan. Nakangiting ginulo ni John ang buhok ng binatilyo. Nang may dumaan na tricycle ay sumakay na sila roon na maghatid sa kanila sa terminal ng bus. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang multo sa inuupahang bahay. Sa wakas ay nakahinga na rin ng maluwag si Frederick dahil hindi na niya po problemahin pa kung paano makukuha ang mga naipundar niyang gamit mula sa dating nilipatan.
Naihatid na kasi ito sa kanya sa tulong ng kaibigang si Melvin. Gamit ang maliit na truck ng kamag-anak nito na pansamantalang hiniram, ay dumating sa kanila noong hapong yon ang mga nasabing gamit. Tol, maraming salamat talaga ha. Hindi mo alam kung gaano to kahalaga sa akin. Paranoid na ako kung paano makukuha yung mga gamit ko. Alam mo namang gipit ako ngayon kaya promise, kapag nakabalik na ako sa trabaho o kahit nakuha ko na yung ipinangako sa amin ng kumpanya, babayaran ka agad kita. Bumiti muna si Melvin at tinapik-tapik ang kaibigan sa likod bago magsalita. Alam ko naman yun, Tol. Saka mo na bayaran kapag okay na. Hindi naman ako nagmamadali eh. At saka, buti nga, napakiusapan si Mrs. yung dati mong nilipatan kaya nakuha namin tong mga gamit mo. Pakisabi rin pala kay Glenda ha. Salamat. Promise, babawi ako. Oo, makakarating, Tol. So, paano? Pasok na natin tong mga gamit mo para makita ko rin yung loob ng bago mong nilipatang bahay. Matapos nilang mag-apiran ay sabay na nagtungo ang dalawa sa likuran ng maliit na truck at tumulong sa dalawang kataong bumubuhat ng iilang gamit. Hindi naman ganoon karami at hindi rin ganoon kagaganda ang mga gamit ni Frederick. Pero para sa kanya, mahalaga pa rin ang mga yon. Lahat kasi ng mga gamit na yon ay naipundar niya ng walang kahit na anong hinihinging tulong mula sa mga magulang at sa ibang tao. Lahat yun ay bunga ng kanyang pagsisikap at pagtatrabaho. Kaya lang ay minalas-malas ang binata sapagkat ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan ay bigla na namang nasunog. Kaya halos mag-aapat na buwan siyang nawalan ng trabaho. Dahilan kaya napali siya sa dating nilipatan na katabing bahay lang na mag-asawang Melvin at Glenda. Mabuti na lang din ay mabilis siyang nakahanap ng bagong lilipatan na nakakapagtakaman dahil pumayag ang may-ari na walang kahit anong deposito ay pinatos na rin ni Frederick dahil pinalayas na nga siya sa dating nilipatan. Nang maipasok na ang mga gamit ay pansamantalang nagmeryenda ang apat na kalalakihan. Nang matapos na ay bumalik ang dalawang lalaking kasama si Melvin sa maliit na truck. Habang siya naman ay nagpaiwan saglit para kausapin pa ang kaibigan. Alam mo, Tol, ang swerte mo pa rin, no? Biruin mo yun, timing na timing tong paupahan na to. Kahit medyo malayo-layo sa bayan, talagang nakuha mo to kahit walang deposit. Baka mamaya secret jowa mo pala yung may-ari ha. Napangiti si Frederick bago malakas na tinapik ang kaibigan sa kanang balikat. Gagi, hindi ko pa nga nakikita yung may-ari nito eh. Yung tindahan sa pinakakanto ng iskinita na to, doon nakatira yung caretaker. Actually, wala nga akong nakitang signboard na paupahan eh. Dumaan nga lang ako rito habang nagbabike tapos nakita ko to. O tapos? Yun, nagtanong-tanong ako. Nakita ko kasi walang tao. Tapos sabi ko, parang bakante ah. Kaya, eksakto, may napagtanungan ako. At yun nga yung sa tindahan. Ayaw pa nga kasi, di na raw pinaupahan pero kinulit ko na lang yung tao dun. Ha? Langiya. Lupit mo, Tol. Buti naman at pumayag. Langiya ka talaga. Desperado na talaga ako eh. Hindi ko nga rin alam kung paano ako napadpad sa lugar na to eh. Basta, nung araw na yon, bike lang ako ng bike. Bahala na kung saan ako mapunta. Oo nga eh. Ang layo nga nito sa amin eh. Langya ka, Tol. Malay natin. Baka tinadana ka talaga na dito tumira, di ba? Ewan natin, Tol. Baka nga. Sana nga makapagsimula ako ng bagong buhay rito. Next week rin kasi, tumawag na yung kumpanya eh. Pinagre-report na kami para makuha yung pera namin. Tapos, isa-isa na rin daw kaming pinababalik eh. Uy, ayos yan, Tol. Basta, wag mo i-prioritize yung pagbabayad sa amin. Unahin mo yung mga dapat mong unahin ha. Talagang salamat sa'yo, sa inyo ni Glenda. Ano ka ba? Wala yun. Ay, siya nga pala. Okay naman ba tong bahay? Na-check mo na ba? Kung may mga butas-butas sa bubong o kung may kuryente o tubig.
May kuryente naman tsaka tubig. Kahit matagal na yung sa bubong di ko pa na-check tol. Naudlot na sa pagsasalita si Frederick sapagkat mula sa likurang bahagi ng bahay ay nakarinig sila ng mga ingay. Tila may kung anong nagbagsakan mula roon. Dahil doon ay dali-daling nagtungo ang magkaibigan at nang buksan ng binata ang pinto ay tumambad sa kanilang paningin ang iilang yero na nagbagsakan na sa sahig. Ayos! Malawak-lawak pala tong likod bahay niyo eh. Yung mga yerong yang narinig natin no? Ba't kaya nagbagsakan yung mga yan? Napakibit balikat si Frederick bago tumagon. Hindi ko rin alam Yan na natin yan, tsaka ko na lang ayusin. Pagkasabing yon ay sa kanya binuksan ang switch para magkaroon ng liwanag sa likod ng bahay sapagkat madilim na rin ng mga oras na yon. At nang sakupin ng liwanag ang lugar na yon, ay may napansin si Frederick na tao na tila nakasampa sa nilumang bakod. Kagad din itong nawala kaya hindi niya sigurado kung tao nga ba talaga ang nakita o hindi. Dahil doon ay nagmamadali siyang lumapit sa bakod at dumungaw doon. Hanggang dibdib lang kasi ang nasabing bakod kaya natatanaw mo kagad kung may tao sa labas. Wala naman siyang nakitang tao na tumatakbo kaya naisip niyang guni-guni lang ang mga yon. Ano yun tol? Sinong dinudungaw mo dyan? Ha? Wala tol. O tara, bumalik na tayo sa loob. Pagbalik nila sa loob ng bahay ay may mga pangilan-ngilan pa silang napag-usapan hanggang sa pagpatak ng eksakto 6:00 ng gabi ay nagpaalam na nga si Melvin pati ang mga kasama nito. Kakailanganin na rin daw kasi yung truck. O sige tol, mag-ingat kayo Saka na tayo mag-shot kapag naayos ko na itong bahay. Oo, no problem tol. O so paano? Alis na kami Sinundan ng tingin ni Frederick ang nasabing truck hanggang mawala na to sa kanyang paningin. Nang tumalikod siya para pumasok sa gate ay mayroon siyang napansin na anino ng isang tao mula sa sala ng bahay na nilipatan niya. Kasunod noon ay bigla ring nag-andap-andap ang ilaw sa bahaging yon ng bahay at nang bumalik ito sa normal ay wala na roon ang tila aninong nakita niya. Napakunot-noo lang si Frederick habang naglalakad papasok sa loob ng bahay. Nang nasa sala na'y wala naman siyang napansing kakaiba, maliban sa mga nagkalat niyang gamit kaya napakibit-balikat na lang ulit ang binata bago tila tinatamad na umupo sa may kalumaan niyang sofa. Ay, ligpitan time na muna. Takti Napakamot ulo ang binata habang pabalik-balik na pinagmamasdan ang bawat sulok na kinaroroonan niyang silid. Iniisip niya kasing mabuti kung papaano pagkakasyahin ang mga gamit na naroon. Sa totoo lang ay swerte talaga siya ng mga sandaling yon sapagkat bukod sa wala siyang kahit na anong idineposit ay may kalakihan din ang bahay na naupahan niya. May kalawakan ng sala, may 2 kwarto, isang master's bedroom at isang guest room. May malawak na banyo, kusina at likod bahay. Yun nga lang nang una niyang pasukin ang bahay na yon ay puno na ng alikabok at agyo. Halatang matagal nang walang namamalagi roon. Katulad ng sinabi ng caretaker sa kanya na si Aling Cynthia. Nang maalala niya ang ginang ay bigla siyang napabalikwas ng bangon mula sa sofa. Ay, oo nga pala. Bibili nga pala muna ako ng makakain kay Aling Cynthia. Putik, muntik ko nang makalimutan maghapunan Kagad siyang nag-ayos ng sarili at dali-daling lumabas ng bahay hanggang marating ang pinakadulong tindahan kung saan nakatira ang nasabing caretaker. Magandang gabi ho, Aling Cynthia. Ano Totoy? May problema ba kagad? Napangiwi ang binata dahil sa bungad sa kanya ng ginang, kaya napailing siya kaagad bago magsalita ulit. Naku, wala naman po. Bibili lang po sana ako ng makakain sa inyo, Aling Cynthia. Ang ganda-ganda nga ho ng bahay. Hindi naman siguro ako magkakaproblema kagad doon, no? Hindi kagad umimik si Aling Cynthia. Seryoso lang itong tumitingin sa binata na nung mga oras na yon ay nakakaramdam na ng awkwardness.
Akala ko may problema na kaagad. Sabi ko naman kasi sa iyo na hindi na talaga pinaupahan ng bahay na yun eh. Biglang natutop ng ginang ang sariling bibig, kaya bagyang nagtaka si Frederick habang nakatingin sa kanya. Kasi po, bakit, Aling Cynthia? Ha? Ano kako? Ang sabi ko kasi luma na. Luma na talaga yung bahay na yon. Nagpumilit ka lang kaya napagbigyan kita eh. Napakamot na naman ng ulo ang binata habang napapangiti ng pilit. Pasensya na po kayo Kailangan ko lang talaga ng malilipatan eh. Pero wag po kayo mag-alala. Aayusin ko at pagagandahin yung bahay. At saka kapag nakabalik na ako sa trabaho next week, babayaran ko po kaagad kayo. Hindi naman kaagad umimik ang ginang. Katulad kanina ay seryoso lang itong minamasdan si Frederick na nakaramdam na naman ng pagkailang. Ilang segundo silang nanatiling tahimik hanggang sa basagin na lang ni Frederick ang katahimikang yon sa pamamagitan ng pakunwaring pag-ubo kasunod ng pagsasalita. Pwede na po bang bumili? Kagad din siyang pinagbilhan ng ginang at nang okay na ang lahat, ay dali-dali siyang bumalik sa bahay na inupahan. Nang nasa tapat na siya ng gate ay saglit siyang napahintot napatingin sa malayo kung saan ay tanawang liwanag mula sa tindahan ni Aling Cynthia. Biglang napaisip ang binata dahil napansin niyang tila may kakaiba kay Aling Cynthia at sa mga sinabi nito kanina. Sumagi ulit yon sa isipan niya habang nanatiling nakatayo sa tapat ng gate. Sabi ko naman kasi sa iyo na hindi na talaga pinaupahan ng bahay na yon kasi... Ngayon ko lang na-realize na medyo weirdo si Aling Cynthia. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay saka niya tinanaw ang buong bahay na naupahan niya. Doon niya mas napansin ng gabing yon na talagang ang parang niluma na ng panahon ng kabuuan nito. Putik, para na palang haunted house tong naupahan ko Bigla tuloy siyang nakaramdam ng kakaibang kilabot habang pinagmamasdan ng buong bahay. Subalit napawi rin ang pakiramdam niyang yon matapos maisip na wala pala siyang choice. Ay nako, kahit mala haunted house tong bahay, dapat maging thankful pa rin ako. At least, hindi ako tumira sa kalye. Binuksan niya kagad ang gate at inalis na sa isipan ang mga bagay na nagpapadagdag lang ng mga suliranin niya. Nang nasa loob na'y kagad niyang niluto ang nabiling tig-2 pirasong itlog at pansit canton. Yun ang madalas na pagkaing pantawid gutom ni Frederick habang nagigipit siya sa pera. Kung minsan ay sinasama niya ito ng tinapay kapag may ekstrang pera pa siya. Okay na to, bawi na lang sa sunod. Kapag nagka-pera na ulit, may money na to or tasty sa susunod. Masaya niyang inilagay sa plato ang nasabing pagkain at bumalik sa sofa. Pagkatapos maupo ay pumikit siya para saglit na magpasalamat sa gabing yon. Ay, thank you Lord for this food. Amen. Eksakto 7:30 ng gabi ay nagsimula na siyang kumain hanggang sa siya'y mabusog. Nang matapos na'y saglit siyang nagpahinga. Sumanda sa sofa at pumikit habang humihimas-himas sa tiyan. Thank you Lord at nabusog ako ngayong gabi na. Hindi na niya natapos ang sinasabi dahil muli na naman siyang nakarinig ng ingay ng yero mula sa likod bahay. Para bang may humatak o kumalampag sa nasabing yero kaya dali-dali siyang napabangon at napatakbo sa likod ng bahay. Pagbukas niya ng pinto ay kitang-kita ng dalawa niyang mga mata na naka-elevate sa ere ang nasabing yero na kalaunan ay bumagsak at biglang kumalampag sa lupa. Wala rin siyang nakitang kahit sinong tao kaya nagtaka siya ng mga sandaling yon. Kasunod noon ay nag-andap-andap na naman ang ilaw sa sala at kusina kaya doon naman biglang bumaling si Frederick. Nang bumalik sa normal ang lahat ay muli na namang kumalampag ang nasabing yero sa likod bahay kaya nagulat at napasigaw ang binata. Ay, hayop na!
Hindi na niya halos nabigkas ang huling sinasabi sapagkat may napansin na naman siyang tao na nakasampa sa lumang bakod sa likod bahay. Tumalon ito palabas kaya sinundan niya kaagad. Kaya lang katulad kanina ay wala na naman siyang nakitang tao na tumatakbo. Hayop na yun ah. Sino yun? Napakamot na lang siya sa ulo na punong-puno pa rin ng pagtataka sa mga nangyayari. Ilang saglit pa ay naisip niyang bumalik sa tindahan para bumili ng bumbilya matapos makitang aandap-andap na ang nasa sala at kusina. Dahil sa palagay niya ay mapupundi na ito. Nang nasa tindahan na siya ni Aling Cynthia ay wala na roon ang ginang kundi ang pamangkin na lang nito na si Jethro. Halos kasing tangkad niya lang ang 18 taong gulang na binata. Mas maputi lang ito sa kanya. Mas may magandang katawan at mas may itsura. Si Aling Cynthia? Wala na si Lola. Namaminga na. Namahinga? Kausap ko lang yung kanina. Napatawa si Jethro dahil sa sinabing yon ni Frederick. Nagpapahinga na po. Napangiwi naman si Frederick habang napapahimas ng batok. Grabe ka naman kasi sa namahingan eh. Kinabahan tuloy ako sa'yo. Bigla ko tuloy naisip na multo yung kausap ko kanina. Pasensya na po. Bakit niyo po pala hinahanap ang Lola? Kasi yung nilipatan kong bagong bahay na siya yung caretaker. Dun sa may dulong iskinita. Napansin ni Frederick ang tila pag-iiba ng ekspresyon ng mukha ni Jethro matapos nitong marinig ang kanyang mga sinabi. Oh, may problema ba? Sa lumang bahay po kayo nakatira ngayon? Pumayag si Lola? Tumango muna si Frederick na puno pa rin ng pagtataka bago nito sagutin ang tanong ni Jethro. Actually, pinilit ko lang si Aling Cynthia. Anyway, itatanong ko lang kasi kung may mga Pinag-aralan munang mabuti ni Frederick kung sasabihin niya ba o hindi ang naiisip. Pero sa huli ay sinabi niya na lang din. Ano ang pangalan mo, bro? Jethro po, kuya. Ako nga pala si Frederick or Fred na lang itawag mo sa akin. Kasi itatanong ko lang sana kung nakakayamang sabihin pero may mga magnanakaw ba rito sa lugar nyo o mga akyat bahay? Natanong niya yon dahil sa taong ilang beses niyang nakita sa likod ng bahay. Wala naman pong nabalitang mga ganyan dito. Bakit niyo po naitanong, kuya? Tila kumaway-kaway sa hangin si Frederick bago magdahilan o magpalusot sa kausap. Wala naman. Mabuti naman kung ganun kasi dun sa lugar kung saan ako dating nangungupahan may mga akyat bahay dun kaya ako lumipat. Teka, may bumbilya nga pala kayo? Kailangan ko kasi medyo pundido na yata yung ilo sa sala at saka sa kusina. Kagad na nagbigay ng 2 bumbilya si Jethro at ang mabayaran na ay bumalik na si Frederick sa bahay para ikabit ang nasabing bumbilya sa sala at kusina. Sa paglipas ng oras ay nagsimula na nga ang binata na mag-ayos ng ilang gamit sa kwarto. Doon muna ang inuna niya sapagkat ito ang unang gabi na matutulog siya sa nasabing lugar. Kaya naman kailangang malinis na niya ang kwarto. Nang matapos na'y sumalampak na lang muna siya sa maliit na kama para makapagpahinga. Ay, nako. Bukas ko na lang ayusin sa sala at saka sa kusina, pati doon sa likod bahay. Isa-isa na lang muna para hindi masyadong mapagod. Matapos magsalita ay taimtim siyang napatingin sa kisame ng bahay. May mga bakat na ng pagtulo ng tubig sa parting yun ng kwarto kaya napaisip si Frederick tungkol sa bubungan ng bahay. Nako, kailangan ko pa rin pala na ipatingin yung bubungan. Sana bago magtagulan magkapera na ako.
Natigilan na naman siya sa pagsasalita sapagkat nakarinig siya ng mahihinang kaluskos mula sa tinitingnan na siling. Napatingin doon ng taimtimang binata hanggang sa ang kaluskos na naririnig niya ay parang unti-unting naging mahihinang boses. Boses na parang bumubulong ng kung ano. Tumayo siya sa kama at tumapat sa pinanggalingan ng mahinang bulungan. Ano ba? Ano ba to? Ilang ulit niyang pinakinggan ang kung anong ibinubulong ng nasa kisame subalit hindi niya talaga ito maintindihan. Kaya naman mula sa kinatatayo ang kama ay tumingkayad siya at pilit na inaabot ang kisame. Nang maabot na'y mahina niya itong kinatok ng 3 beses. Dahilan para tumigil ang kung sinong bumubulong mula roon. Tumugon yun ng 3 beses din na mahinang pagkatok. Kaya naman mas lalong nagtaka ang binata. Wala sa sarili siyang napatanong kahit ang totoo na mga oras na yun ay kinukutuban na siya. May tao ba dyan? Ba na to? Ha? Anong sinabi mo? Lakasan mo yung boses mo! Nawala ang tinig kaya muling tumingkayad ang binata bago ulit lakas loob na nagtanong. Ang sabi ko, may tao ba dyan? Sino ka? Ikaw ba yung akyat bahay? Hindi na niya halos nabikas ang huling salita sapagkat tumugo ng nasa kisame. 3 beses at tila pakalabog na katok. Pagkatapos noon ay doon na nga ito malinaw at malakas na nagsalita. Amin. Ang bahay na to. Nagitla si Frederick habang tila hindi makagalaw matapos ang paggalit at nakakakilabot na boses mula sa kisame. Ilang beses pang naulit ang boses hanggang sa muli na namang may kumalabog ng malakas kasunod ng mas nakakatakot pang sigaw na parang pinaghalo-halong boses. Lumayas ka sa pamamahay namin! Dahil doon ay napaupo si Frederick sa kama. Subalit nanatili pa rin siyang nakatingin sa kisame at nag-aabang pa ng kung anong magaganap. Ilang saglit pa ay hindi na nga namalayan ng binata ang mga sumunod na nangyari. Bigla na lang kasing nasira ang kisame at mula roon ay iniluwa ang pares ng mabalahibong kamay na may nagngangalit na mga ugat. Nangingitim din ang mga daliri nito. Mahahaba ang matatalim na kuko na punong-puno ng mga dugong eksaktong tumutulo sa mukha ni Frederick. Lumayas ka sa pamamahay namin kung ayaw mong mamatay! Nang dumampi sa leeg niya ang nasabing kamay, ay doon na napabalikwas ng bangon si Frederick. Hayop! Habang nakahawak sa sariling leeg, nang ma-realize na walang sumasakal sa kanya, ay doon na siya napalibot ng tingin sa buong kwarto. Pagkalaon ay napahawak siya sa sariling dibdib at dinama ang napakabilis na tibok ng puso. Ilang saglit pa ay makailang beses siyang nag-inhale-exhale hanggang sa tuluyang mapakalma ang sarili. Hinubad niya ang suot na damit at ipinuna sa sariling katawan na pawis na mga oras na yon. Pinunasan niya rin ang mukha bago lumingon sa wall clock na nasa itaas ng pinto ng kanyang kwarto. Nang makita niyang eksakto 12:00 pa lang ng gabi, ay saka siya napabuntong hininga at tuluyang bumangon sa kama. Putik na yan. Nakaidlip pala ako tapos nanaginip pa ng ganun. Pero parang totoong-totoo eh. Hayop na yun. Eksaktong pagkasabi noon ay hindi naiwasang mapa-sign of the cross siya kasunod ng pagtingin sa kisame. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot habang nakatingin sa nasabing siling. Bigla kasing sumagi sa isip niya ang nakakatakot na bulong at ang kamay na dala ng masamang panaginip na yon. Para mawala ang naiisip ay lumabas na lang siya ng kwarto.
At dahil hindi na makatulog, kaya naman naisipan na lang niyang ituloy ang paglilinis sa sala habang nagpapatugtog. Eksakto 4:00 ng madaling araw nang matapos na siyang makapag-ayos sa sala at kusina. Bigla na lang ding tumigil ang pinatutugtog niya. Nalobat na kasi ang Bluetooth speaker kaya kaagad niya itong kinuha at chinarge. Nang magpapatugtog na sana siya uli, ay bigla namang nag-ingay ang yero mula sa likod bahay. Dali-daling nagtungo roon si Frederick at dumungaw sa maliit na bintanang nasa harap ng lababo kung saan kita ang likod ng bahay. Nang makita niya ang isang tao na hinahatak ang yero ay kaagad niyang pinindot ang switch dahilan para bumukas ang ilaw doon. Hoy! Magnanakaw ka no? Mabilis niyang binuksan ang pinto sapagkat malapit lang ito roon. Ngunit nang tingnan niya ulit ang kinaroroonan ng mga yero, ay wala na roon ang taong nakita niya kanina. Lumapit siya ulit sa lumang bakod at dumungaw sa madilim na labas. Subalit wala pa rin siyang nakitang tao katulad ng mga nakalipas na nangyari. Sabi ni Jethro walang akyat bahay dito. Putik yun ah. Mahuli-huli ko lang yung magnanakaw na yung gulpi talaga sa akin yon. Matapos dumungaw sa bakod ay humakbang na siya pabalik sa loob ng bahay. Subalit pagharap niya sa pintuan ay sumambulat sa kanyang mga mata ang pares ng mabalahibong kamay na may nagnganganit na mga ugat. Ito yung nakita niya sa panaginip na bigla na lang bumulusok sa kanya galing sa kisame. Ang nangingitim nitong mga daliri, mahaba at matatalim na kuko na punong-puno ng mga dugo ay biglang lumusob sa kanya. Nang dumapi sa leeg niya, ang nakakakilabot na mga kamay na to sa kanyang leeg ay nagsisisigaw siya ng ubod lakas. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Inawi-hawi niya ang nasabing kamay, subalit itinulak lang siya nito hanggang sa madikit siya sa lumang bakod ng likod bahay. Nagpatuloy siya sa panlalaban habang sumisigaw ng tulong. Nang mapaiktad ang binata at mapaupo, ay bigla na lang nawala ang nasabing nakakakilabot na kamay na tila ba sumasakal sa kanya. Wala siyang inaksayang oras. Dali-dali siyang bumangon at tumakbong takot na takot palabas ng bahay. Nang marinig niya ang pagtilaok ng manok at nang mayroon siyang nakitang Ginoo na sumisigaw ng itinitinda nitong pandesal, ay bigla siyang nahimasmasan. Pagdating niya sa gate, ay napalingon siya saglit sa loob ng bahay bago muling lingunin ng Ginoong naglalako ng pandesal. Manong, pwede pong pabili? Nang umagang yon, matapos makabili ng pandesal sa Ginoong naglalako ay hindi kaagad pumasok ng bahay si Frederick. Nagtungo muna siya sa tindahan para bumili ng palaman at doon naghintay hanggang sa sumikat na ang araw. Si Jethro lang ang naabutan niya sapagkat nagpunta na raw si Aling Cynthia sa palengke para mamili ng ilan pa nilang ipanininda. Plano sanang magtanong ng binata sa tindero kaya lang ay hindi na niya inabala pa ito sapagkat maraming nabili ng umagang yon. Nang sumikat na ang araw ay doon na nagpasya si Frederick na bumalik sa inuupahang bahay. Tumayo lang siya sa tapat ng gate habang nag-iisip kung papasok ba siya o hindi. Habang hawak ang supot ng pandesal at palaman, ay muling nagmuni-muni si Frederick. Doon ay sumagi ulit sa isip niya ang sinabi kagabi ni Aling Cynthia. Sabi ko naman kasi sa iyo na hindi na talaga pinaupahan ang bahay na yon kasi... Bakit nga ba hindi na pinatitirhan tong bahay? Napakamot noo siya bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay kahit ang totoo ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang nakitang nakakatakot na kamay. Doon lang din niya napagtanto na hindi lang pala panaginip yung nangyari sa kwarto kundi totoo rin pala. Hayop na yon. Ibig sabihin, totoo yung nangyari kagabi. Hindi lang basta panaginip lang. Parang nanghina ang binata matapos maalala ang mga yon. Umupo siya sa dining chair at saka inilapag ang pandesal at palaman sa dining table bago muling sumipat sa likod bahay. Kita kasi yun mula sa kanyang kinauupuan dahil nakabukas ang pinto papunta roon.
Naknanto ka naman talaga oh. Kakalipat ko lang ng mga gamit eh. Baka naman pagod lang ako kaya ganon. Wala pa kasi akong tulog eh. Ay nako. Kinakamot-kamot niya ang ulo gamit ang dalawang kamay. Saka walang ganang naupo sa sofa. Pagsalampak doon ay nakaramdam na nga siya ng antok. Hindi niya namalayang nakatulog na siya dala ng pagod sa paglilinis at matinding antok. Nagising siya eksakto 12:00 ng tanghali dahil na naman sa ingay ng mga yero sa likod bahay. Natatarantang bumangon mula sa sofa si Frederick dahil sa gulat at dali-daling napatingin to sa likod bahay. Malayo pa lang ay nakita na niyang walang kahit na sinong tao, kaya naman labis na naman ang pagtataka matapos maalimpungatan. Nang nakatayo na siya sa pintuan ng likod bahay, ay seryoso niyang minasda ng mga yero. Pagkadakay, iginala niya ang tingin hanggang sa marahan na naman siyang nagtungo sa bakod at sumilip mula roon. Ay naku, hayop na talaga ha! Pagkatapos niyang sabihin yun, ay isa-isa niyang pinagkukuha ang nasabing yero at hinatak ito papunta sa harapan ng bakuran. Isa-isa niya yung isinalansan sa tapat ng bahay at eksakto namang nakita niya ang Ginoong nagtitinda ng pandesal kaninang umaga. Eksakto rin na nangangalakal naman ito ng mga oras na yon, kaya kaagad niyang ibinenta ang nasabing mga yero. Yan, tapos na problema ko. Natigilan siya sa pagsasalita matapos namang makita si Jethro na nagbibisikleta pabalik sa tindahan. Kaya tinawag niya ito't lumapit naman ito kaagad. Siya nga pala, Jethro. Total, nandito ka naman kaya pakisabi pala kay Aling Cynthia. Ibebenta ko na yung mga lumang yero ha. Ito pala yung napagbentahan. Iniabot niya sa binatang nasa bisikleta ang pera na tila nagulat naman sa kanyang mga sinabi. Oh, bakit? May problema ba? Napansin ko lang kasi na parang may nakaka-interest dun sa mga yero na yun eh. Kaya mas mabuti pa sigurong binenta ko na lang. Kung di mo tatanggapin, di ako na lang magbibigay mamaya sa lola mo at ipapaliwanag ko na lang. Yun na yan kuya. Ha? Sure ka? Baka mamaya ay magalit si Aling Cynthia. Hindi din niya tatanggapin yan. Pagkasabing yun ay nagpatuloy na ang binata sa pagbibisikleta. Dahilan para mapaismid naman ang mukha ni Frederick habang pinagmamasdan yun palayo. Masyado namang pasuplado yung taong yan ha. Kala mo naman kung sinong pogi. Mas pogi pa nga ako sa kanya eh. Mas maputi nga lang siya. Pumasok kaagad sa loob ng bahay si Frederick sapagkat kumakalam na rin ng kanyang sikmura. Susubukan niya sanang tikman ng pandesal na binili niya kanina, subalit pagtingin niya sa dining table ay wala na turoon. Palaman na lang ang natira. Dahil doon ay napilitan siyang lumabas ng bahay para kumain sa karinderyang malapit lang din sa tindahan. Nang matapos na siyang mananghalian, ay naisipan muna ng binata na mag-ikot-ikot sa bayan para makapag-canvas ng pintura. Balak niya rin kasing pinturahan ang dingding ng nasabing bahay kung sakaling tumagal na siya roon. Inabot siya ng 4:00 sa bayan hanggang sa eksaktong makita niya ang mga dating katrabaho't saglit silang nagkayayaang magkainuman. Natapos ang inuman ng 9:30 at nakauwi naman siya ng bahay ng 10:00 ng gabi. Pagkapasok niya sa loob ay kaagad niyang binuksan ang switch ng ilaw sa sala. Nang tumambad sa kanyang paningin ang nagkalat na mga kagamitan, ay bigla siyang nagula. Hindi lang kasi basta nagkalat ang mga kagamitang inayos niya, kundi sira-sira rin ang halos lahat ng gamit na naipundar niya. Ang sofa ay tila ba pinagkakakalmot ng kung sino o ano, habang ang iba naman ay nabasag at nagkandadurog-durog. Nang magawi ang paningin niya sa kusina, ay nakita niyang halos mahati sa gitna ang lamesa. Basag-basag na rin ang mga plato, baso at iba pang gamit roon. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay parabang nawala ang kanyang pagkalasing. Bigla niya kasing naisip na meron siyang iniwang pera sa kwarto, kaya naman dali-dali siyang nagtungo roon. Tumambad din sa kanyang mga mata ang aparador niyang nakatumba na.
Ayop na. Anong nangyari rito? Nang kalkalin niya ang damit ay nakita niya naman ang naipong pera, kaya nagtaka siya ng bahagya. Pero gayunpaman ay nagpapasalamat siya kahit papano na hindi siya nanakawan. Utya, buti hindi nakuha yung pera ko. Hindi pa man niya halos natatapos ang sinasabi ay nakarinig na siya ng ingay mula sa likod bahay. Isang pamilyar na ingay. Ingay ng yero na ibinenta na niya kanina pang umaga. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa likod bahay at doon na nga siya mas nagulat sapagkat naroon na naman ulit ang yero. Nakalutang ang mga ito at kitang-kita ng mga mata niya kung paano magbagsakan yun. Nang kumalampag sa lupa ang mga yero ay doon na napasigaw si Frederick. Ay, ayop na. Ano bang nangyayari dito? Eksaktong pagkasabi niya noon ay mayroong humawak sa kanyang likuran. Doon nga naramdaman ng binata ang napakalamig na aura. Hindi ordinaryong lamig at parabang naghahati ng kung anong katatakutan sa kanyang kalooban. Unti-unting nangilabot si Frederick. Nagumpisang magtaasan mga balahibo niya sa balat. Gumapang ang kilabot simula sa talampakan papunta sa tuhod dahilan ng pangangatog nito. Umakyat ang kilabot na yun papunta sa tiyan kaya naman nakaramdam siya na parang nasusuka ng mga oras na yun. Nang umakyat na sa kanyang dibdib ang kilabot na nararamdaman, ay tila narinig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kalaunan ay namalagi ang kilabot na yun sa batok dahilan kaya parabang nanlaki ang kanyang ulo. Dala ng takot ay marahan siyang tumalikod para makita kung sino ang humahawak sa kanyang balikat. At ang masilayan niya ang kamay ay doon na nga siya mas nasindak ng husto. Kaya napasigaw na naman siya habang napapatras sa takot. Tulong! Anong nangyayari? Multo! Halimaw! Aswang! Matapos muling makita ang nangingitim na mga daliri, mahaba at matatalim na kuko na punong-puno ng mga dugo, ay tuluyan nang nawala ang tama ng alak kay Frederick. Napapapikit siyang napatras habang humahawi-hawi sa hangin at nagsisigaw hanggang sa hindi sinasadyang masagi niya ang mga yero. Mabuti na lang ay hindi siya nasugatan, kaya lang ay napaupo naman siya at napasandal sa lumang bakod. Pagdilat ay doon na tuluyang nakita ni Frederick ang buong anyo ng nakakatakot na kamay. At hindi siya makapaniwala nang makita ang Ginoong nagtitinda ng pandesal na siyang pinagbentahan niya ng mga yero. Ikaw? Paano? Multo ka? Para siyang nawala sa sarili ng mga oras na yun matapos mapagtanto ang mga bagay-bagay. Doon lang niya napag-isip-isip na kaya pala nawala ang pandesal na binili niya at bumalik ang mga yero ay dahil hindi naman pala totoong tao ang kausap niya noon. Umalis ka na sa bahay namin! Pagkasabi ng galit na kaluluwa ay bigla na lang nanlisik ang mga mata nito. Ang kilabot sa buong paligid ay mas tumindi. Lumakas ang hangin at nang dumampi yun sa katawan ni Frederick ay mas lalo niyang nadama ang lamig na nanunuot hanggang sa kanyang kalamnan. Nangatog siya at napayakap sa sarili habang nakatunghay sa nagngangalit na kaluluwa na ng mga oras na yon ay naglalabas ng kulay itim na aura na siyang mas lalong nagpapabigat ng pakiramdam ng binata. Umalis ka na sa bahay namin! Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Walang ano-ano'y sumalakay ang multong may nakakatakot at nangingitim na mga kamay. Alam na ni Frederick ang gagawin ng nagangalit na multo, kaya kahit nangangatog sa takot ay pinilit niyang makatayo. Subalit hindi panig sa binata ang pagkakataon. Pagkatayo'y bigla na lang siyang natumba at tumama ang ulo sa lupa. Nakaramdam ng pagkahilo si Frederick at pagkadilat ay doon niya na lang namalayan na nasa ibabaw na niya ang nagngangalit na multo. Pumatong ito sa kanya at sinakal siya ng walang pakundangan habang tila nag-aalab ang mga mata. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako!
Sinikap ng binata na labanan ng galit na kaluluwa. Kaya lang ay mas nangibabaw ang takot sa kanyang puso ng mga sandaling yun. Umalis ka na sa bahay namin! Hindi na alam ni Frederick ang gagawin ng mga oras na yon. Kaya naman tila sumuko na rin siya matapos maramdaman na tila papanawan na siya ng hininga dahil sa matinding pagkakasakal ng multo. Sinabi nang umalis ka na sa bahay namin! Napaluha na lang ang binata at napasigaw sa kanyang isipan sapagkat hindi na siya makapagsalita ng mga sandaling yon. Pakiwari niya ilang saglit na lang ay mamamatay na siya. Lord, patawad po. Ayaw ko mamatay ng ganito. Hindi na naituloy pa ng binatang sinasabi sapagkat unti-unti na siyang nangisay ng mga oras na yon. Dahilan sa pagkaubos ng hangin. Ilang saglit pa ay biglang tumama ang kanyang kamay sa yero dahilan para makagawa yon ng ingay. At sa hindi malamang dahilan ay napabaling doon ang nagngangalit na multong gustong pumatay sa kanya. Mabilis itong pumatong sa yero at marang hinatak ang mga yon papasok sa loob ng bahay. Nangihina namang napaubo si Frederick. Habang nanglalabo mga matang pinagmasdan ang kaluluwang humahatak sa mga yero. Napahawak pa ang binata sa liig habang patuloy na naiiyak at nauubo. Hanggang sa mapagtanto niya na yun ang tamang pagkakataon para matakasan ng kamatayan. Kahit nangihina dahil sa pinaghalo-halong emosyon ay pinilit niyang makatayo. Nang mapansin siya ulit ng nagngangalit na multo ay doon na siya ulit nataranta. Sumampa ang binata sa lumang bakod at saka nagpadaos-os para makatawid palabas ng bakurang yon. Pagkatapos ay natataranta siyang bumangon hanggang sa madapa-dapa pa siyang tumatakbo palayo sa lugar na yon. Saglit siyang huminto at lumingon pabalik at doon na nga niya ulit nakita ang nagngangalit na multo na nakatayo sa bakod. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Umalis ka na sa bahay namin! Kahit takot na takot ay hinarap pa rin ni Frederick ang nasabing multo. Demonyo ka! Sinira mo mga naipundar ko! Pagkasabi niyang yun ay tumakbo na siya roon palayo at nagtungo sa tindahan ni Aling Cynthia. Naabutan niya ulit si Jethro na eksaktong nagsasara na ng tindahan. Jethro, please, patulog naman ako sa inyo. Wala na akong ibang mapupuntahan eh. Hindi naman maipinta ang mukha ni Jethro ng mga sandaling yon dahil sa pagkagulat kaya wala nang napagpilian si Frederick kundi ikwento ang kanyang naging karanasan sa inuupahan niyang bahay. Doon kasi sa bahay na kinikertakeran ng lola mo, merong multo o halimaw o kung ano man yun. Maniwala ka sa akin. Alam kong amoy alak pa ako pero totoo yung mga sinasabi ko. Tara na sa loob, kuya. Natigilan na sa pagsasalita si Frederick sapagkat napansin niyang parabang hindi na nagulat si Jethro sa kanyang mga ikinuwento. Nang nasa loob na sila ng bahay, ay pinagtimpla muna ni Jethro ng mainit na kape si Frederick at pinainom ito upang mahimasmasan. Pagkatapos ay saka siya nagkwento tungkol sa bagay na yon. Kuya, kaya ayaw nang ipaupa ang bahay na yon dahil sa sinasabi mong multo. Yung dati kasing may-ari ng bahay na yon, masipag na tao, si Kuya Oslo. Kahit may kaya yung mga anak nun, hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Nagtitinda ng pandesal, nangangalakal, nagkukumpuni at kung ano-ano pa. Hanggang sa magkasakit yun. Ang sabi, nakulam daw. O ewan. Pero bago kasi namatay yun, Natigilan ang binata sapagkat nakita niya si Aling Cynthia na lumabas mula sa silid nito. At siya na ang nagtuloy kung anong ikinukwento ng kanyang apo. Tandang-tanda ko pa noon, bago siya mamatay. Yung mga kamay niyang nangingitim ng sobra. Ang una sabi, nakagat o natuklaw lang daw ng kung anong insekto o hayop kaya na-impeksyon. Pero pinaniniwalaan namin nakulam si Oslo. Dahil may gustong umangkin ang bahay niya pero ayaw niyang ibigay.
Simula noon, lahat na nang napunta dyan at natira minumulto na nga nitong si Oslo. Dahil sa mga kwentong yon ay nalinawan ng husto si Frederick. Nang gabing yon ay doon na natulog ang binata at kinabukasan kasama si Aling Cynthia at Jethro. Bumalik sila sa bahay at doon nga nakita nila ang mga sirasirang kagamitan na naipundar ni Frederick. Wala na silang nagawa kundi iwan ang mga gamit na yon, sapagkat ayon kay Aling Cynthia, posibleng sundan si Frederick ng kaluluwang galit kapag nagdala siya ng kahit na anong gamit na nanggaling sa bahay na yon. Kalaunan ay pinayagan na rin ni Aling Cynthia ang binata na sa kanila na manuluyan pansamantala. At dahil doon ay naging mabuting magkaibigan sina Frederick at Jethro. Wakas! Nadatnan ni John ang ina na malalim ang iniisip habang